Sa katunayan ay hindi mo na kailangang lumipad pa papunta sa ibang planeta para makakita ng view na parang hindi totoo. Oo, dahil dito mismo sa Earth may mga lugar na dito na sobrang kakaiba. Mga anyong lupa at tubig na parang hinulman ng ibang nilalang o nagmula sa ibang dimensyon. Kagaya na lang ng disyertong kulay white na parang snow sa gitna ng mainit ng Africa, at may mga bundok din na tila lumulutang sa ulap, at bawat isa sa kanila ay may kwento at misteryo na inukit mismo ng inang kalikasan sa loob ng milyon-milyong taon. Sa video na ito, susuriin at titignan natin ang mga pinakakakaibang lugar sa buong mundo. Mga view na kapag nakita mo, mapapaisip ka na lang talaga kung totoo pa ba ito. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon, simulan na natin. Lençóis Maranhenses National Park, Brazil. Ito ang lugar na sa unang tingin ay aakalain mong nasa ibang planeta ka. Ito ang Lençóis Maranhenses National Park sa Brazil. Sa unang tingin para kang nasa gitna ng isang disyertong gawa sa asukal. Pure white na buhangin lang ang makikita mo. Pero sa pagitan ng mga hills na ito, may libo-libong malinaw na lake na kulay blue at berde. Medyo mind-blowing dahil sa isang lugar na parang disyerto, may tubig na kasing linaw ng kristal. Pero may dahilan kung bakit ito ganun. Tuwing buwan ng Enero hanggang Hunyo, bumubuhos ang malalakas na ulan sa rehiyong ito. At dahil hindi tinatabla ng tubig ang ilalim ng buhangin dahil gawa ito sa batong hindi sinisipsip ng tubig, naiipon tuloy ang ulan sa mga pagitan ng mga hills, kaya nabubuo ang mga lake. Kapag tag-ulan, ang mga lagun na ito ay umaabot ng hanggang 3 meters o mga 10 feet ang lalim at nagiging tahanan ng mga isdang tulad ng wolffish. Kapag natuyo na ang panahon, naglalaho ang tubig pero nananatili ang mga isda. Buhay pa rin, nakabaon sa ilalim ng putik, naghihintay ng susunod na ulan. Mula sa kalangitan, para kang nakatingin sa isang obra maestrang gawa ng kalikasan. White sand, blue at green na tubig at mga aninong gumagalaw kasabay ng araw. Iba-iba ang kulay depende sa oras at dami ng liwanag. Kapag dapit hapon, tila mga salamin ng tubig na kumikislap sa araw. Parang liquid emerald sa gitna ng disyerto. Ang lugar na ito ay halos hindi pa rin nagagalaw ng modernong mundo. Walang sementadong kalsada at bawal ang mga sasakyang demotor sa loob ng park para maprotektahan ang kalikasan. Tanging mga off-road vehicle o bangka ang ginagamit para makarating sa loob. Dito makikita rin ang samot-saring ibon na lumilipat taon-taon. Pati na rin ang iba pang hayop na nabubuhay depende sa rainy o dry season. Ang mga anyong lupa at tubig ay nagbabago taon-taon. Sa Lençóis Maranhenses, mararanasan mo ang kakaibang kombinasyon ng disyerto at dagat. Isang mundo na tila imposible pero totoo. Isang lugar sa Earth na parang hinangu mismo mula sa isang pelikulang science fiction kung saan ang kalikasan ng mismong direktor. Wulingyuan Scenic Area, China. Sa probinsya ng Hunan, China, may isang scenery na parang hinugot mula sa isang pelikulang pang sci-fi, ang Wulingyuan Scenic Area. Dito mo makikita ang higit 3,000 matataas na haliging bato na tila mga gusaling gawa ng kalikasan mismo. Ang bawat tore ay gawa sa quartz sandstone, isang uri ng batong nabuo daan-daang milyong taon na ang nakalipas. Dahil sa matinding ulan, hangin at panahon, unti-unti nitong inukit ang mga lambak hanggang maiwan ang mga matitigas na bahagi. Kaya nabuo ang mga patayong haligi na umaabot ng higit 200 meters o halos 660 feet ang taas. Mula sa ibaba, para kang napalilibutan ng mga lumulutang na bundok. At kung pamilyar ka sa pelikulang Avatar, marahil ay mapapansin mo na dito kinuha ang Hallelujah Mountains. Oo, ang isang formation na tinatawag na Southern Sky Column doon ang naging inspirasyon ng mga bundok na ito. Ang mga tuktok ng mga haligi ay tinutubuan ng mga maliliit na puno at halaman, kaya mukhang mga berdeng isla na nakabitin sa ere. Sa pagitan naman ng mga ito ay may mga waterfalls, kuweba at ilog na nagbibigay buhay sa buong scenery. Dahil sa kakaibang ganda ng lugar, idineklara ito ng UNESCO bilang World Heritage Site. Ngayon may mga itinayong bridge na salamin, cable cars, at mga view deck para maranasan ng mga turista ang ganda ng view. Kabilang dito ang popular na Zhangjiajie Glass Bridge, isa sa pinakamataas at pinakamahabang glass bridge sa buong mundo. Pero sa kabila ng pagiging paboritong destinasyon ng mga bisita, mahigpit pa rin ang pangangalaga dito. Limitado ang bilang ng mga tao bawat araw at istriktong ipinatutupad ang waste management para mapanatili ang kalinisan at natural na anyo ng lugar.
Kapag tumama ang fog sa umaga, nagmumukhang dagat ng ulap ang paligid at tila lumulutang ang mga bato sa kalangitan. Sa mga sandaling yon, hindi mo na alam kung nasa Earth ka pa ba o nasa ibang planeta na nilikha ng kalikasan. Pamukkale, Turkey. Sa bansang Turkey may isang view na parang gawa sa snow. Ang Pamukkale na sa wikang Turks ay nangangahulugang Cotton Castle. Makikita ito sa southwest part ng bansa at kilala sa malayelong mga terrace na bumababa sa gilid ng bundok. Ang mga ito ay hindi yelo kundi travertine, white stone na nabuo sa loob ng libu-libong taon mula sa mainit na bukal na mayaman sa calcium carbonate. Habang umaagos ang tubig at lumalamig, nagiiwan ito ng makapal na patong ng white stone na kalaunan ay naging parang hagdang kristal. Ang tubig na bumubukal dito ay may temperatura na umaabot mula 95 hanggang 212 degree Fahrenheit. Kaya kahit malamig ang itsura, mainit ang dumadaloy na tubig sa mga teres. Mula pa noong panahon ng mga Romano, kilala na ang Pamukkale bilang healing spa. Katabi nito ang sinaunang lungsod ng Hierapolis na itinayo sa tuktok ng mga teres. Dito matatagpuan ang mga remains ng mga templo, bathing area at isang malaking teatro na patunay ng yaman at kasaysayan ng lugar. Dahil sa sobrang ganda, idineklara itong UNESCO World Heritage Site. Ngunit muntik na itong masira noong 20th century. Noon kasi nagtayo ng mga hotel mismo sa ibabaw ng mga teres at pinayagan ang mga tao na lumangoy kahit saan. Dahil dito, unti-unting nabura ang kinang ng mga white stone. Ngunit nang magpasya ang pamahalaan na ipasara ang mga hotel at higpitan ng regulasyon, unti-unting nabawi ng Pamukkale ang dating ganda nito. Ngayon maari pa ring maglakad ng nakapaa sa piling ng mga teras, ngunit sa mga itinalagang bahagi lamang, para mapangalagaan ito habang maranasan ng mga bisita ang kakaibang init ng tubig. Kapag tinamaan ng araw, nagiging bluish at silvery ang kislap ng tubig sa ibabaw ng white stone. Sa malayo, parang yelong bundok na diniligan ng liwanag. Pero kapag naramdaman mo ang init mula sa mga natural spring, doon mo lang marirealize, hindi ito snow, kundi isang artwork ng kalikasan na parang mula sa ibang planeta. Fly Geyser, United States. Sa gitna ng disyerto ng Nevada, may isang kakaibang view na parang sinadyang likhay ng isang nilalang mula sa ibang planeta, ang Fly Geyser. Hindi ito ganap na likas ngunit hindi rin gawa-gawa ng tao. Nabuo ito noong 1964 nang mag-drill ng balon ng isang kumpanya ng geothermal energy. Nakahanap sila ng mainit na tubig pero hindi ito sapat para sa energy production. Naiwan nilang nakabukas ang butas at mula roon ay patuloy na umaagos ang mainit na tubig na puno ng mineral. Habang lumalamig ang tubig, naiipon ng calcium carbonate at iba pang mineral sa paligid ng bukana hanggang sa mabuo ang kakaibang bunganga na may hugis na parang alien tower. Ang pinakanakakamangha rito ay ang mga kulay, matingkad na red, yellow at green, nagawa ng mga thermophilic algae, mga uri ng halamang tumutubo sa mainit na tubig na puno ng mineral. Sa ilalim ng araw ng disyerto, kumikintab ang geyser na parabang isang sining na buhay, umaagos at patuloy na nagbabago. Bagamat maliit lamang ito, humigit kumulang 5 feet ang taas, tuloy-tuloy ang pagbuga nito ng mainit na tubig na bumubuo ng mga malateres na lawa sa paligid. Mula sa itaas makikita ang mga bilog at wave-like na kulay, parang abstraktong painting sa gitna ng tigang na disyerto. Ngayon ang Fly Geyser ay pagmamay-ari ng Burning Man Project na binili ito noong 2016 upang mapangalagaan at maiwasan ang pagkasira. Limitado ang access ng publiko at tanging ilang guided tours lang bawat taon ang pinapayagan para maprotektahan ng marupok na istruktura. Kung makikita mo ito ng personal, may isip mong hindi ito dapat umiiral sa mundong ito. Isang buhay na sculpture ng apoy, tubig at oras na sumabog mula sa ilalim ng lupa nang hindi sinasadya. Dead Vley, Namibia. Sa gitna ng Namib na Okloof National Park sa Namibia, may isang view na parabang diretso mula sa isang science fiction film, ang Dead Vley o Patay na Lawa. Noong unang panahon, ito ay isang mabuhanging lambak na dinadaluyan ng ilog. Tuwing may malalakas na ulan, nabubuo rito ang mababaw na lawa kung saan tumutubo ang mga camel thorn trees. Ngunit nagbago ang lahat ng tuluyang harangan ng mga buhangin ng ilog at unti-unting nawala ang tubig. Namatay ang mga puno pero hindi nabulok dahil sobrang tuyo ng hangin. Sa halip na natili silang nakatindig sa loob ng 600 taon, tuyo at maitim, parang mga aninong nakabaon sa oras. Ang lupa rito ay white clay pan,
at nakapalibot naman ng ilan sa pinakamataas na sand dunes sa buong mundo, umaabot ng halos 1,000 feet. Kapag tinamaan ng araw, nagiging matingkad na red at orange ang mga buhangin, samantalang nananatiling white ang lupa sa ilalim ng itim na mga puno. Kapag pinagmasdan mo parang painting, mga kulay na sobrang tindi, halos hindi ka panipaniwala. Sa katahimikan ng disyerto, maririnig mo lang ang hangin at ang sarili mong paghinga. Walang ibon, walang insekto, tanging mga bakas ng nakaraan ang naiwan. Sa kabila ng pagiging tila patay, may ilang nilalang pa ring nabubuhay dito. Mga oryx, ostrich at maliliit na hayop na natutong mabuhay sa kawalan ng tubig. Ang Dead Valley ay patunay na kahit sa pinakamalupit na lugar, may kakaibang anyo pa rin ng kagandahan. Ngayon, isa ito sa pinakapinupuntahang destinasyon ng mga photographer. Ang contrast ng mga kulay at hugis ay nagbibigay ng imahe na parang gawa ng isang pintor, hindi ng kalikasan. Sa bawat tingin mararamdaman mong para kang lumakad sa ibang planeta, tahimik, misteryoso at walang buhay. Ngunit napakaganda. Vermilion Cliffs National Monument, United States. Sa hangganan ng Arizona at Utah, matatagpuan ang isang mala-painting na view na parang hindi gawa ng kalikasan. Ang Vermilion Cliffs National Monument. Saklaw nito ang halos 300,000 ektarya ng redstone, matataas na bangin, at mga hills na may guhit-guhit na kulay na parang iginuhit ng kamay ng isang artista. Sa liwanag ng araw, nag-iiba-iba ang mga kulay nito, mula sa mapusyaw na rosas hanggang sa malalim na orange at ginto, depende sa oras at direksyon ng araw. Isa sa pinakabantog na bahagi rito ay ang The Wave, isang formasyon ng bato na may alon-along kurba at linya na tila iginuhit ng brush. Kapag tumama ang araw, kumikintab ang mga guhit na parang dumadaloy na tubig sa disyerto. Dahil sa sobrang popular nito, kailangang manalo muna sa daily permit lottery bago makapasok para mapanatiling ligtas ang marupok na formasyon. Bukod sa The Wave, naroon din ang White Pocket na kilala sa paikot-ikot na white at red stone, at ang Paria Canyon, isang mahabang daanan ng masisikip na slot canyons na parang mga pasilyo ng isang natural na katedral. Dahil sa lawak at liblib na lokasyon ng Vermilion Cliffs, halos walang modern infrastructure na makikita rito. Walang sementadong kalsada, walang signal at bihira ang makasalubong na tao. Para makarating, kailangan ng 4-wheel drive at mahusay na kakayahan sa nabigasyon. Ngunit para sa mga nakakarating, para itong ibang mundo, isang tahimik na planeta na inukit ng hangin at panahon sa loob ng milyon-milyong taon. Dito mo marirealize kung gaano kahusay ang kalikasan sa paglikha ng kagandahan kahit walang art ng tao. Sa ilalim ng mainit na araw, habang tumatama ang liwanag sa redstone, ang buong view ay nagiging parang canvas na may buhay. Isang patunay na may mga lugar sa mundong ito na mas surreal pa kaysa sa imahinasyon. Rotorua Region, New Zealand. Sa hilagang isla ng New Zealand, may isang rehiyong tila palaging kumukulo, ang Rotorua. Isa ito sa mga pinakaaktibong geothermal zones sa buong mundo at sa unang tingin pa lang parang ibang planeta na agad ang impresyon. Sa paligid ng lungsod makikita mo ang mga usok na lumalabas sa lupa, mga kumukulong putik at mga mainit na spring na may matingkad na kulay, mula sa blue at green hanggang sa orange at yellow. Ang kakaibang view na ito ay resulta ng magma na nakalapit sa ibabaw ng lupa. Pinapainit ang tubig sa ilalim at lumilikha ng daan-daang thermal vents. Isa sa pinakakilalang atraksyon dito, ang Wai'o-Tapu Thermal Wonderland, isang parke kung saan ang mga mineral sa tubig ay bumubuo ng halos surreal na mga kulay. Ang Champagne Pool, halimbawa, ay may malalim na turquoise na tubig na pinalilibutan ng kahel na gilid, gawa ng arsenic at antimony sulfides. Mayroon ding Artist's Palette, isang terrace na nagbabago ng kulay depende sa takbo ng tubig. Bukod dito, matatagpuan din dito ang Pohutu Geyser, ang pinakamalaking aktibong geyser sa Southern Hemisphere na umaabot ng hanggang 100 feet sa taas tuwing pumuputok. Ngunit hindi lang sa view kakaiba ang Rotorua. Bahagi rin ito ng kultura ng mga Maori, ang mga katutubong naninirahan dito sa loob ng maraming siglo. Ginagamit nila ang mainit na tubig hindi lang sa pagligo, kundi pati sa pagluluto at pagpainit ng bahay. Sa ilang parke at komunidad, makikita mo pa rin ginagamit ang mga natural spring bilang stove at paliguan. Ang amoy ng sulfur, ang tunog ng kumukulong putik, at ang usok na nagmumula sa lupa. Lahat ito'y nagbibigay ng pakiramdam na parang lumakad ka sa ibabaw ng isang buhay na planeta. Isang lugar kung saan bawat bato, tubig at singaw ay tila humihinga.
Salar de Uyuni, Bolivia. Sa southwest part ng Bolivia, matatagpuan ang pinakamalawak na salt flat sa buong mundo, ang Salar de Uyuni. Isipin mo ang isang lugar na halos kasing lawak ng 4,000 square miles, puro asin ang sahig at walang hangganan sa paningin. Kapag tumingin ka sa paligid, para kang nasa ibabaw ng isang higanteng salamin. Tuwing tagtuyot, makikita mo ang milyon-milyong hexagonal na pattern ng asin na likha ng natural na pagkristal. Ngunit kapag rainy season, nababalutan ito ng malinaw na tubig na nagiging perpektong mirror, kaya't ang langit at lupa ay nagmumukhang iisa. Para kang lumulutang sa gitna ng ulap, isang view na sobrang surreal, parang eksena mula sa isang pelikulang sci-fi. Ang Salar de Uyuni ay dating bahagi ng mga sinaunang lawa na unti-unting natuyo tens of thousands of years ago. Sa ilalim ng makapal na crust nito, may nakatagong lithium-rich brine na siyang pinagmumulan ng malaking bahagi ng lithium supply sa buong mundo. Ang mahalagang sangkap sa mga baterya ng modernong teknolohiya. Sa gitna ng malawak na lowland, may mga maliit na isla na gawa sa bato. Ang pinaka-popular dito ay ang Incahuasi Island na tinutubuan ng mga higanteng cactus na umaabot ng higit sa 30 feet ang taas. Kapag umaga, tumatama ang araw sa asin at cactus at ang buong paligid ay nagliliwanag na parang kristal. Dahil sa kakaibang ganda nito, libo-libong turista at photographer ang dumadayo rito taon-taon. Ginagamit din itong lokasyon ng mga pelikula at commercials na gustong ipakita ang isang mala-futuristic o alien landscape. Ngunit higit pa sa itsura, ang Salar de Uyuni ay paalala kung gaano kaibang inukit ng kalikasan ng ating mundo. Isang lugar na tila imposible ngunit tunay na umiiral. Sa ilalim ng araw, habang nagre-reflect ang langit sa sahig ng asin, mararamdaman mong parang tumayo ka sa pagitan ng lupa at langit. Jiangye Dengxia Landform Geological Park, China. Sa probinsya ng Gansu sa China, may isang scenery na parang iginuhit ng mga kamay ng Diyos gamit ang lahat ng kulay sa paleta. Ang Jiangye Dengxia Landform Geological Park. Kapag tumingin ka rito, makikita mo ang mga bundok at cliff na may guhit-guhit na red, yellow, blue, green at orange. Parang isang napakalaking painted canvas na sumasaklaw sa horizon. Pero sa likod ng kagandahang ito ay milyon-milyong taon ng natural na proseso. Mga red sandstone at mineral deposits na naipon at pinatigas sa loob ng 20 milyong taon. Habang lumilipas ang panahon, ang hangin at ulan ang naging mga eskultor nito. Unti-unti nilang hinubog ang mga hills, cliff at lambak hanggang mabuo ang mga hugis at guhit na nakikita natin ngayon. Ang mga iron oxide ang nagbibigay ng kulay red, habang ang copper sulfate at iba pang mineral ang dahilan ng mga green at yellow na guhit. Pagkatapos ng ulan, lalo pang nagiging matingkad ang mga kulay. Halos parang may ilaw na nagmumula mismo sa lupa. Sa sunrise at sunset, nag-iiba ang mga anino at kulay, kaya't bawat sandali ay ibang masterpiece. Para maprotektahan ang lugar, nagtayo ang mga autoridad ng wooden walkways at viewing decks upang makapamasyal ang mga bisita nang hindi nasisira ang natural na bato. At dahil dito, isa ito sa pinakapinipiling destinasyon ng mga photographer at turista sa buong China. Kapag nakatayo ka sa gitna ng Jiangye Dengxia, parang hindi mo na alam kung saan nagtatapos ang realidad at nagsisimula ang imahinasyon. Isa itong paalala na hindi mo kailangang tumingin sa ibang planeta para masilayan ng ganitong klaseng hiwaga. Minsan, sapat na ang tumingin sa lupa mismo. Cappadocia, Turkey. Sa gitna ng Anatolian Plateau sa Turkey, may isang lugar na parang hinubog ng imahinasyon, ang Cappadocia. Isang kaharian ng bato at kasaysayan na tila hindi kabilang sa mundong ito. Dito mo makikita ang mga kakaibang rock formations na tinatawag na fairy chimneys. Matataas na tore ng bato na may mga round na takip sa tuktok, parang mga sombrero ng duwende. Pero higit pa sa hitsura, ang mga batong ito ay may libu-libong taon ng kwento. Mahigit 60 million years na ang nakalipas, sumabog ang mga sinaunang bulkan tulad ng Mount Erciyes at Mount Hasan na naglabas ng makapal na ash at lava. Ang ash ay tumigas at naging malambot na batong tinatawag na tuff na madaling ukitin. Ang mga sinaunang tao ay nakahanap ng tirahan dito. Literal na hinukay nila ang kanilang mga bahay sa bato. Dito rin matatagpuan ang mga underground cities tulad ng Derinkuyu, isang napakalalim na lungsod na may 18 na palapag sa ilalim ng lupa. Kaya nitong patirahin ng hanggang 20,000 na tao kasama ang kanilang mga hayop. May mga kusina, bodega, ventilasyon at mga lihim na lagusan. Isang tunay na himala ng sinaunang engineering.
Sa ibabaw naman matatagpuan ang Gorem Open Air Museum kung saan makikita ang mga simbahan at monasteryo na inukit din sa bato. Ang mga pader nito ay may fresco paintings na nagpapakita ng mga eksena mula sa Biblia. Nagawa pa noong 10th hanggang 12th century. Ngayon kilala ang Cappadocia bilang isa sa pinakamagandang destinasyon sa buong mundo. Tuwing umaga, daan-daang hot air balloons ang sabay-sabay na lumilipad sa ibabaw ng mga lambak. Isang view na parang panaginip. Habang naglalakad ka sa mga lambak ng Love Valley, Rose Valley o Pigeon Valley, mararamdaman mong para kang bumalik sa ibang panahon o baka nasa ibang planeta. Dito, ang kasaysayan, kalikasan at kababalaghan ay nagtagpo para bumuo ng isang lugar na hindi lang basta kakaiba kundi tunay na mahiwaga. Mount Roraima, Venezuela, Brazil and Guyana. Sa hangganan ng Venezuela, Brazil at Guyana, may isang bundok na parang higanting mesa na itinayo sa ulap, ang Mount Roraima. Isa ito sa pinakakamangha-manghang natural formation sa mundo at madalas ikumpara sa view ng ibang planeta. May taas ito ng halos 9,200 feet sa tuktok, isang kakaibang mundo, malamig, mahamog at nababalot ng ulap halos buong taon. Ang mga batong bumubuo sa Mount Roraima ay kabilang sa pinakamatanda sa mundo, umaabot sa halos 2 bilyong taon. Dati itong bahagi ng isang malawak na sandstone plateau, ngunit sa pagdaan ng panahon, ang hangin at ulan ay dahan-dahang humati rito hanggang sa maiwan ang mga flat-top na bundok na tinatawag na tepuy, mga isla sa langit. Hindi lang view ang kakaiba rito, pati mga nilalang. Sa tuktok tumutubo ang mga carnivorous plants tulad ng pitcher plants at sundews na kumakain ng mga insekto para mabuhay. May mga lumot, maliliit na palumpong at ilang natatanging species na dito lang matatagpuan sa buong mundo. Para sa mga katutubong pemon at kapon, sagrado ang bundok na ito. Ayon sa kanilang alamat, ang Mount Roraima daw ay ang tuod ng isang higanting puno na minsang naglaman ng lahat ng prutas at halaman sa daigdig. Nang putulin ito ng isang Diyos, bumagsak ang katawan ng puno at naging mga tepuy, mga flat na bundok na kumalat sa rehiyon. Ngayon kabilang ito sa mga protected areas at UNESCO World Heritage Sites dahil sa natatanging ekolohiya at kultura nito. Ngunit kahit may mga umaakyat na turista, nananatili pa rin itong isa sa mga pinaka-isolated na lugar sa planeta. Kapag nakarating ka sa tuktok at tumingin sa paligid, makikita mo ang mga ulap na gumagapang sa gilid ng cliff at ang mga waterfalls na tila bumabagsak mula sa langit. Dito, mararamdaman mong parang humakbang ka palabas ng Earth, patungo sa isang tahimik, mahiwagang mundo na matagal nang nakatago sa ulap. The White Desert, Egypt. Sa kanlurang bahagi ng Egypt, humigit kumulang 45 kilometers mula sa bayan ng Farafra, matatagpuan ang isang scenery na parang mula sa ibang planeta, ang White Desert o Sahara El Beida. Kapag una mo itong makita, para kang napadpad sa isang disyertong gawa sa snow. Pero hindi ito yelo, kundi mga chalk at limestone formations na nabuo 80 million years na ang nakararaan noong ang lugar na ito ay bahagi pa ng isang sinaunang dagat. Habang lumipas ang panahon at umatras ang tubig, naiwan ang makakapal na patong ng calcium carbonate na unti-unting hinubog ng hangin at buhangin. Ang hangin dito ang tunay na iskultor. Sa tuloy-tuloy nitong pag-ihip, dahan-dahan nitong kinayod ang mga bato hanggang mabuo ang mga kakaibang hugis. May mukhang kabute, hayop o kakaibang nilalang. May isang pormasyon pa nga na tinatawag na the chicken and the mushroom. Dahil sa kakaibang anyo nito, sa araw nagiging matingkad na white at silver ang paligid dahil sa sikat ng araw. Pero sa gabi, kapag tumama ang liwanag ng buwan, ang buong disyerto ay kumikislap na parang dagat ng kristal. Isa itong view na halos hindi ka panipaniwala, tahimik, malawak at malapanaginip. Kasama ang White Desert sa White Desert National Park, isang protected area na nilikha noong 2002 upang mapanatili ang mga pormasyon nito. Dito rin makikita ang mga bakas ng sinaunang tao, mga kagamitan at lugar na ginamit ng mga nomadic tribe libo-libong taon na ang nakalipas. Mayroon ding maliit na komunidad sa Farafra Oasis kung saan nagtatanim ang mga residente ng olives, dates at iba pang pananim gamit ang tubig mula sa mga underground aquifer. Sa gitna ng tigang na paligid para silang buhay na patunay na kayang mabuhay ng tao kahit sa gitna ng kawalan. Ngayon popular itong destinasyon ng mga desert safari. Madalas magpalipas ng gabi rito ang mga turista sa ilalim ng mga bituin, natutulog sa pagitan ng mga white stone na parang mga bantay ng panahon. At kung gusto mong maranasan ang parang paglalakbay sa ibang planeta nang hindi umaalis sa mundo, sapat nang pumunta sa White Desert.
kung saan ang katahimikan at ganda ay tila huminto sa oras.